Magandang tanghali guys sa inyong lahat. Happy Monday po. Tapos na yung Easter Sunday. So ayan, nandito tayo sa loob ng stock room natin. Ang lumabas guys kasi yan, sobrang init. Kahit nga nandito tayo sa loob, tas may electric fan, mainit pa rin. Mainit yung hangin ng ceiling fan. So sila busy is nandoon na sa taas, nag-umpisa na po silang magtrabaho na kaninang mga alas 10 is nag-run out, pero mga 30 minutes lang siguro nag-light kaagad. So patuloy po yung paggawa nila na ngayon naman is alas 12 na impunto. Nagsain pa lang ako, tas nag-ano naman po sila, nag-breakfast mga banda alas 10 din. So parang hindi pa siguro sila nagugutom. Titigil na lang po yan kung matingnan yung oras na alas 12 na pala. At ayan, nandito talaga tayo sa loob kasi balak kong magtambay doon, wala. As tahimik yung yung paligid walang kahangin-hangin, as in pumupuroko. Hindi tayo pwedeng doon tambay sa silong ng niyog kasi mainit nga. Tapos tinitingnan ko yung tanim na mais nila tatay is parang natutuyot. Ayan, nagsasander na po sila. Kahapon naman hanggang alas 4:30 lang po kami doon sa dagat kasi kahit medyo malilim yung napipistuhan namin is mainit rin. So umuwi po kami ng medyo maaga pa. Tas dito na sila nagpatuloy, nag-inuman pa, pero mga alas 8 tapos yun, natulog. Tapos medyo nalit tayo ng gising kanina kasi nalit tayo ng tulog dahil nag-cellphone pa tayo, nanood pa ng TikTok, ganun. Tapos naalala ko na Lunes pala bukas may trabaho. So yun, pinatay ko na yung cellphone at natulog na po tayo. Pero maaga pa rin tayong nagising dahil pag alas 4:30 naka-alarm naman po yung cellphone natin. Inaano ko na po yung mga ilaw, ino-off ko na po yung doon sa may puso at saka dito sa may stock room natin banda, kasi dalawa po yung pinaumagahan natin na bumbilya, hindi yung doon sa taas kasi yun sa kuryente, magastos. Lalong lalo na ngayon yung kuryente din is mag-uuminto din, puro na lang uminto. Kaya magtipid tayo. Yung naman natin, yung solar, hindi po kaya ng umagahan. Hanggang lang po sila, mga alas 11, alas 12 ganun, humihina na po yung ilaw. So pinapatay ko, tapos pinapalitan ko na po ng bumbilya. So nakakaano din po yung nakamonitor ka, din sa tulog, parang nakaka-istorbo din. Tapos pag nakagising na tayo at mahirap na tayong makatulog ulit. Siguro sign na talaga yan na tumatanda na po tayo. At so April 6 ngayon, shout out pala kay Mama Aids, is birthday po niya ngayong araw. Siguro si Mama Aids is 56 kasi isang taon po yung agwat namin. Medyo mas matanda lang po tayo kay Mama Ed na 1 year, kasi 56 siya, ako naman is magpi-57 ngayong darating na April 15 po. Yun, plus 1 na po tayo. Masasabi natin tumatanda na pala tayo. Yung edad natin tumatanda. So ayan, nagra-grinder na naman po sila.
pag nagra-grinder, pinapatay ko kasi malakas. Tapos hindi po tayo naglaba ngayon kasi medyo konti pa naman yung labahan natin. Hindi pa naligo yung mga bata ngayon. Bukas na po tayo maglalaba kasi baka po maubos yung tubig sa ilalim. Kasi yan nga, pag mag-isang buwan hindi po umulan or mag 3 weeks lang, pero mag-isang buwan na yata na hindi umulan, mawawalan na naman po kami ng tubig. Yun po talaga yung kinababahala ko. So yun, nagtitipid pa ako ng tubig, hindi muna ako naglaba ngayon kasi baka maubos po yung tubig sa ilalim. So ang mangyayari is kukunik na naman po kami kila Madam Rose. Buti nga sila Madam Rose hindi talaga natutuyutan ng tubig, hindi naubusan. Iwan ko po kung anong sikreto. Sabi nga ni Madam is pareho naman daw 20 feet yung ilalim kasi si Sirigan po yung nagawa din po yan, pero iwan, siguro mas mataas lang po banda yung lugar namin dito kaysa doon kila Madam Rose, kaya ganun po. At saka hindi naman lang po kami yung natutuyutan dito ng puso, marami din mga banda-banda doon. Tapos yung nawasa dito is malayo pa yung yung anuhan mo, kukunikan pag magpa-ano ka ng nawasa, malayo pa, mula pa doon sa eskina hanggang dito yung anuhin mo. Ilang metros na ano po yan, hose or husba or tubo yung gagamitin. Ganun, mahirap po mag-apply po, mahirap mag-connect or mag-apply. Tapos pag nangyari po na mawalan po kami ng tubig, so parang yung mga bata is doon talaga maliligo sa sa Atabay. Sinasabi nilang Atabay yung, iwan ko kung sino po yung nakakakita ng ni pool, mag-live minsan na doon sila naliligo ni ni Pinsoy, doon sa Burabod, doon sa bukid. Kasi talaga doon, unlimited po yung tubig galing sa bukid. Tapos nakaano po yan, nakasimentado po. Tapos marami din po yung doon naglalaba, mga taga doon sa bukid, yung may alam po dito na sinasabing Atabay yung tawag nila dito. Yun na, sabi nga ni Paul, malamig daw yung tubig doon. Doon naman sa pinaliliguan namin sa pinaliliguan namin, parang hindi na mabuti po kasi marami na pong tao doon. Parang marumi na, pero meron pa din yung umaagas sa dalawang kawayan na pinagkukunan ng mga tao ng inumin. Tapos yun na nga, about sa inumin tubig, nag-deliver ng isang araw dito, nung Sabado pala nag-deliver. Nagsabi na po sila na mag-uminto na daw yung tubig nila dahil 25 po yung kuha namin, baka magpa-uminto sila ng 5 pesos, magiging 30 na po. Pag mawawalan kami dito na hindi pa magdi-deliver, sa tindahan na kami bibili, tag 40 na po yung isang mineral, yung isang container, magwa 40 na po. Pati yung ngayon naubusan po kami ng gas, tas yun, sabi umintado na. Dati yung naubos namin na gas, binili namin sa February, tas ayun, dati 1,200 yung gas, siguro ngayon nasa 1,500 na. Tapos yung butane, bala sa butane, dati 25 pesos din yung bili namin.
Sa iba 28, tas sa iba 30. 30 pesos po. Yun. Puro na nagmamahalan guys. Tapos yung bala ng butane, ang liit lang naman po ng laman. Meron po medyo mahal-mahal na bala. Yan daw yung sinasabi na puno. Pero parang pareho lang. Pareho lang po yung bigat. Sabi mas marami daw yung laman pero pareho lang po yung bigat. Yun na po yung tag 30 pesos. Yun nga, kahapon nga doon sa pinaliliguan namin, meron na pong entrance. Dati-dati yan po is wala. Yung meron na pong nakapaskin doon na mula April 3, meron na pong entrance. Yan, diskarte na lang po ngayon. Wala na pong libre. Yan, bumaba na sila kumakain. Sardinas po yung ulam nila. Nagtatanong si Christian anong ulam. Sabi ko naman marami naman pong pwede maulam dyan. May itlog, may dilata. Tama na pong kahapon. Medyo masarap yung kinain. May pansit, biko, inihaw, tas adobong manok. Tas pagkagabi nilagang luto ng baboy. Tas meron pang natira kanina, tas ngayon na yan may sabaw pa, pwede pa naman nilang isabaw. Tas kumain naman sila kanina body breakfast, nagluto si Paul ng luncheon meat, tapos itlog naman si Christian, tas meron naman tirang ulam para kay Ronald, yun naman po yung inulam niya. Tas yun, sila po nagasikaso, kumakain na sila kasi yung pansit na natira sa ref ininit natin, tapos kumain na po ako ng pansit. So sila naman ngayon, yung papabits natin nandiyan. Oh my gosh. Tapos yung budget nila pang snack na 200, kasi dalawang araw po meron pang natitira na pang snack sa akin na bali 400. So yung 200 gastos ko dahil yun po yung ibinigay ko nung nag-deliver sa mga material noong Huwebes Santo. So yung natitira na lang na pang snack sa atin is yung 200 para mamaya or ngayong araw na lang. So bukas wala na silang snack. Saka guys, natatawa pa ako, wala ba kayong napapansin sa buhok ko? Ayan. Meron pa ako natingnan sa Facebook, yung DIY po na pang color. Yung ginagawa po, trinay ko lang isang egg yolk sa itlog ba, yung yelo lang, hindi po sinasali yung puti, yung yelo lang talaga. Isang itlog, egg yolk, tapos kape, Nescafe, yung pure kape, tapos coconut oil daw. Wala naman po akong coconut oil. Ayan, meron po ako ditong BB oil. Ayan, ito po yung ginamit ko. Tapos yung kape, isang kutsara na malaki. Isang kutsara kasi meron naman po kami ditong kape. Tapos ano ba yun? Yung lemon ba, pipigaan. So ang mayroon lang naman namin dito yung kalamansi. So pinigaan ko po ng 2 piraso kalamansi, tas medyo basta linagyan ko po ito ng BB oil. Tapos ano ba yun, yung itlog, BB oil, kape, kalamansi, 4. So hinalo-halo ko, binati. So malapot. Trinay ko po dito. Yan. 10 minutes bago po banlawan. So ayan, epektibo guys. Epektibo pala.
Nagano po yung buhok natin, oh. Parang may ash gray. So, dito lang po trinay ko. May ash gray. Tapos, so, ayan, medyo ano naman dito po yung ano, black pa yung, medyo ano, pula ito pag naarawan, pula. Natawa po ako, natawa. Kasi ayan, epektibo po guys. Yun na lang po yung gagawin natin. Hindi na tayo bibili ng bibili sa mga online ng mga pang color. Tulad nito. Ito pala is pang street. Trinay ko. Kaya medyo ano po yung look natin. Parang medyo straight po siya kung nababasa. Tapos naano ko na, nalulugay po ng ganyan. Hindi na po siya parang makalat. Tapos pag basa po siya, maganda po yung ano niya kasi umaano, bagsak po siya, bagsak. Tapos ang nakano lang po nito kasi hindi ko alam kung paano yung paglagay. So yun, medyo umano yung ano natin buhok. Parang medyo, pero okay na po siya kasi nabawi ko po sa conditioner. So yan na, natatawa po ako. Talaga, epektibo. Kapi, itlog, kalamansi at saka baby oil. So mga sunod-sunod na araw, ayan, lalagyan po natin yung dito, medyo black. Kasi yung ilalim ng buhok ko is brown na. Ayan, brown na kasi nung nandun po ko sa Tacloban, nagpaano tayo, nagpa-color. Tapos hindi po tinablan ng kasi ano ba yung unang in-apply sa akin, nakalimutan, basta inano muna, parang binabad yung buko na pakiramdam ko mainit bago po lagyan ng color. So naggagamit naman po tayo ng black hening shampoo, hindi po tinablan. Yung tinablan lang po ng color yung ilalim ng buhok natin. Kaya ayan, ito po yung tapos dito medyo medyo kunti lang. Tapos sabi ng ng color sa akin ng buhok na wag na daw po akong gumamit ng black hening, kundi yung mga may color na lang daw, yung may mga color na shampoo. So yung nag-order po ako ng hindi ko naman gusto kasi parang medyo mapula. Ayan, nandito na ako. Tapos nag-order po ako nito, ash gray. Ito po nag-order din po ako. Sus, lalong parang meron tayong puti na yung buhok lahat. Kaya yung ginawa ko, nag-DIY na lang tayo. Copy. Yun, nag-DIY na lang ako. Hindi ko na lang po ulitin. Kasi baka sabihin na naman tayo pa ulit-ulit na lang. Kaya ayun, nasabi ko naman, ano na lang nyo, i-rewind. Mag-back panood kayo. Na ganun po yung ginawa ko, DIY. So, epektibo naman guys. Kunti lang po yung gastos. Ganyan na lang po yung gagawin natin. Tapos maano pa po siya, madulas kasi nga merong BB oil po na nahalo. So yung gusto pong magkulay yung buhok, i-try nyo lang po. Di ba may coffee stick, 2 coffee stick, tapos isang egg yolk, tas kalamansi, kung walang yung lemon na parang yung piras, ganun. Basta yung sa akin is kalamansi, 2 piraso din. Tapos BB oil, kalamansi, kape. Ano ba yun guys? Nakalimutan, basta ganun. I-try nyo lang. Epektibo guys, epektibo. Hanggang dito. Epektibo po. Maganda po yung resulta. Malambot po yung buhok mo.
Huwag niya po kayong mag-order. Tapos, ngayon, meron pa po akong isang napanood na itratry ko din. Yung makakakuha daw ng tartar ng ngipin. Yung medyo mayilo-yilo. Try ko nga kung epektibo din. Hindi lang sabihin na may mga tartar po ako. Mayilo. Try din natin kung medyo pumuti pa yung natin. Yung ngipin. Yung natural ngipin natin. Toothpaste, asin, baking soda, siguro yun lang siguro, asin, baking soda, tapos toothpaste, tas kape din pala, meron ding kape, so hinahalo din tapos yun po yung gagawin na toothpaste. I-try ko po din yan, kung ano talaga yung resulta. Yan po yung ginagawa ko dito sa kapanunood po. Panunood ng cellphone. Try natin. Stress na po guys. Ayun, pinabili ko si Papa Bits ng snack. Tapos, ito yung lababo namin. Ayan. Kumain sila, naghugas, pero hindi ko malinis. Iwan ko kung sino ang naghugas. Kaya ayan, mga pinaglutuan is nandito. Yun po yung naanuhan ko. Kilos sila, pero hindi maiwasan na mayroon din po tayong kilusin. Kasi nayaan ko lang po sila. Kasi nakailangan yung ganito, salangan ng butane hugasan. Kasi natutuluan ng tubig or sabaw. Pag hindi napupunasan, tumitigas. Yan po yung nagpupos na mahulok. Stress na po guys. Lumabas tayo sa lungga natin dahil lalong umiinit. Yan talaga yung buhay ng isang nanay. Tayo lang po yung alam kung ano po yung dapat gawin. Oo, sila maghuhugas lang. Pero hindi tinitingnan kung ano pa kung yun dapat hugasan. Ayan, nag-grinder. Na mag-grinder. Tayo naman, saan na ba yung pampunas niya? Kasi kailangan yung pampunas, sabunan din para po hindi madulas. Ko lang sino naghugas kung si Richlyn or si Sansan, kasi nandun tayo sa lungga natin. Yan po yung ginagawa ko. Kailangan mo i-check. Sige nga, marami pa.
Tapos, pinakain ko yung mga aso. Kasi hindi na papakain kung hindi po ako yung mag-asikaso. Sikat dito. Nakatulo na yung iba, meron naman natin ipapalit para makatulo din. Ito na ulam kagabi. Tapos yung rice cooker na wala na laman. Ayan. Ito. Hinugasan natin. Ang lakas! Nalinog guys! Lumilindol! La matagal! Woo! Woo! Matagal! Ang biglang lumindol guys! Oh my gosh! Kinabahan tayo masyado. Oh my gosh! Ang lakas ng lindol! Ha! Medyo mayroon pa. Mahilo tayo. La guys, malakas yung lindol. Alas 3:20. Nanginig yung tuhod natin guys sa lindol. Biglang lindol. Yan, pinagpawisan tayo. Tumutunog yung taas. Mug, ganun. Sa bugo na naman ang punterya ng lindol na naganap dito. Yan po yung lakas sa bugo. Di magkaparu-pariho, yung iba 0.47 pero ngayon may bago pong nilabas ng RRMC. Yan, medyo lumalabo guys. 5.4. Yan po ang lakas. Medyo nakakaramdam pa tayo ng hilo guys. Nabubulol ako sa NRRDMC. Tapos iwan ko ba't ganun pag mayroong lindol na iwan ko kung nararamdaman din nyo po ito na pagkatapos ng lindol para kang nahilo tapos pinagpapawisan ka buong katawan mo pinagpapawisan. Iti mga binti ko pinagpawisan po guys. Natatawa ko yung nandoon sa taas kasi si Bull gumagawa po siya ng ingay. Sinasabi niya parang ganun. Siguro sign po yan kasi minsan din nakakarinig po ako ng may pag malakas yung lindol nag-iingay po, parang sumisigaw. Siguro pagpatigil ng lindol ganun, mga pamahain din po yan. So ayan, i-check natin mamaya yung nila kung ano po yung natapos nila doon sa taas kasi hindi pa ako
umakyat. So ayan, parang ano po yung ano natin dito, masakit dahil sa lindol. At saka ang lakas ng tibok ng ano natin, puso kanina, nang bigla pong lumindol. Napasigaw talaga ako, napasigaw. Biglaan kasi. Na pati sa Tacloban naramdaman po yung lindol. So ayan, akyat tayo sa taas, guys. Titingnan po natin. Tas ayan, inano po nila yung mga dahon ng niyog. Kinukuha. Akyat tayo, guys, akyat. Tingnan natin yung epekto ng lindol na parang gusto nilang tumalon. Ano? Uri nga na linog. Waray! Wala daw linog sa taas. Pero parang dito nagmula sa taas yung ano, lindol. Asan? Ano? Lagi kina... Kaya din nagkuhan lagi. Wub! Sus, siya, hindi alam kasi tulog. Diyan pala. Ay, naman ito siya. Masasama siya dila. Tas dito po yung inano nila. Kaya hindi... Oh! Wow! Si Dadan kay... may doyan diya ni Dadan ba? Okay kaayo, Dan. Karon, Dan. Wala ta na biskwit, Dan. Okay kaayo si Dadan. Uy. Hayahay. Way linog diha, Dan. Wala. Maayo. Diha ka na lang puyo, ha? Diha. Ha? Hangtod gabi, Dan, ha? Ha? Oo, diha na lang ka puyo. Tabunan na lang diyag sako. Ha? Wala si mama ug papa? Linagyan ng para bubong. Yan, malapit na talaga sa ano. Sa niyog. Nangayo si Madam, nangayo Ito pala yung ginawa nila ngayon para lalagyan ng bubong para matapos na po yung tiris at saka makapaglatag na po sila ng sahig dito na kung umulan hindi na po mabasa. Ha? Ito mga butong ano? Ay, nagwa. Ito na sulod nito. Tulog mo sa butong na tala. Humihingi si Madam. Aray! Naku! Kala ko mahuhulog na ako. Pinagpapasapasahan si Sansan. Pinangunguha yung dahon kasi makakasagabal pag magbubong na sila. Oh my gosh. Sige, pangwa na ito kay mahumok na daw. May bago palang cliff fan si Paul. Bumili pala siya. Kasi ano na po dito.
Wow, bumili din po si Paul ng ano, ng baboy. Tingnan natin kung may laman. Meron na. Ngayon ko lang po nakita yan. Usyusira talaga ako. Sila pa po yung nakarent dito. Kasi hindi pa naman tapos. Sila po yung tumatao dito sa taas. Para walang momo. Tapos ito, malapit din dito. Malapit din yung bunga dito, guys. Ayan. Pwedeng manguha din. Ano? Paya pagbutang. Talagang napaka-init po, guys. Kasi yung diniliver sa atin na 6 na ganito. Ayan. 3 na lang po yung ano, yung natira. Nung Sabado pa lang to i-deliver. 3 or 2? 2 na lang kasi 6 po yung ganito namin. Tapos, ayan, 4 na po yung basiyo. So, bali 2 na lang. Talagang, ano, sobrang init talaga. Kasi pakiramdam ko, yung lalamunan natin is palaging tuyot. Kaya kinakailangan uminom. Uminom ng uminom. Kasi hindi po napapawi yung kung hindi malamig yung iniinom mo. Kung medyo mainit lang yung ininom mo na tubig, hindi napapawi yung uhaw. So, kinakailangan na malamig yung iinumin natin. Nunog ni Paul yung ano, yung mga basura. Pinuputol po yung sobrang tubular. Pinuputol, yung sobra pinuputol. Ayan, na ano yung ano. Sim. Madlang people daw. Guys, sinipag po tayong maglinis ng palibot namin. Ayan, pinamulot ko po yung mga gulang na ng bunga ng niyog. Tapos sinunog. Para po malinis po dito sa aming harapan. Ito sa likod, ayan, pinamulot ko yung mga ano na po na niyog. Mga bunga ng niyog, yung tawagin sa amin is mga binuungan. Yan, hanggang doon pinanguha ko at sinunog. Tapos dito naman tayo sa likod. Kasi yan po yung ano nila, jantark, yung harapan nila. Walang baro basura. Maluwag po yung ano natin. So yan guys, magbabaybay muna ako. Thank you for watching po. Shout out po sa lahat for today's video. Sorry po sa napasigaw talaga ako kanina sa paglindol. Nagulat kasi ako. So ayan po guys, bye bye muna. Happy Monday sa lahat. God bless us all.